Magandang umaga po, Yusek. Kahapon po may panibagong update po na nilabas yung lumabas na witness, si alias Totoy, doon po sa kaso ng mga missing sabongero. And may mga pinangalanan po siyang ilang mga kilalang personalidad. Meron po bang panibagong direktiba ang Pangulo sa mga ahensya kaugnay po ng investigasyon dito? Ito naman po ay trabaho po ng DOJ at ng ibang law enforcement agencies po natin. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugatan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabongeros. Follow-up lang po. Bukas po ba ang Pangulo sa possibility na ituring na state witness itong si alias Totoy? Depende po to sa makikita po ng DOJ, i-evaluate po ang testimony niya at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila at yung pagkakataon na mag-recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang at paninindigan na sabihin ng katotohanan. Related question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning po, Yusek. Ma'am, may mga information na itong si alias Totoy, si Julie Dondon Patidongan ay tumakbong mayor po sa Barobo, Surigao del Sur under Partido Federal ng Pilipinas, which the President chairs. May nababanggit po bang information or kilala po kaya personally ni Pangulong Marcos itong si Patidongan? Sa ngayon po, wala pa pong nakakarating sa atin patungkol sa ganyang issue. Hindi bali po, ipaparating po natin sa Pangulo para po maging aware din po siya. Thank you, ma'am. Kathy Valiente, Manila Times. Good morning, Yusek. Yusek, an anti-political dynasty has been reintroduced po sa 20th Congress. Ano po ang latest stance ng Pangulo regarding political dynasty po? Siguro po mas maganda kung maibibigay nila ang pinakadetalye at buong nilalaman ng bill na ito dahil mahirap po sa ngayon na mag-oo o mag-hindi ang Pangulo. Mas maganda pong maibigay yung pinakadetalye dahil maaaring magandang maidulot nito sa ating bansa. At tingnan po natin, basta po ang Pangulo naman ay para sa bansa at para sa mga leader din naman, mga official na gusto din naman maglingkod. So dapat balanse ang lahat. Pero will he support such a law given na the President himself comes from a political family po? Titingnan po natin. Hindi nga po natin agad masasabi kung magsusuporta ba siya o hindi siya magsusuporta. Depende po sa nilalaman ng bill mismo. Kenneth Pasyente, People's Television. Hi ma'am, good morning. Ma'am, naghain po ng panukalang batas si Senator Ping Lacson na layong i-regulate po yung paggamit ng internet ng mga minors dahil sabi po niya batay sa pag-aaral ay posible po itong magresulta sa mental health issues. Ano po yung pananaw dito ng palasyo po? Muli, kung ano yung makakabuti sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung ito po talaga ay magkakos ng mental health issues, sususugan din po ng Pangulo yan at makakakuha siya ng suporta. Basta po ito ay para sa taong bayan at lalong-lalo na para sa kabataan. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. President Marcos expressed openness to legalizing divorce when he came to office, but he urged that the process should not be made easy. May we know po kung yung position ni Presidente sa isyong ito ay pareho pa rin o nagbago na dahil nung nakaraang Kongreso po ito ay naaprubahan sa Kamara pero hindi lumusot sa Senado. Ngayon po na i-file na ulit yung bill. Sa ngayon po ay wala pa pong klarong stance ang Pangulo patungkol sa divorce bill. Sabi nga po natin, mas maganda po talagang makita kung ano yung nilalaman ng provision sa sinabi nating divorce bill. Dahil sa ating pagkakaalam, ang karaniwan doon sa mga provisions or sa mga dahilan para i-approve ang legal separation ay sinama nila para maging dahilan na rin para mapawalang bisa ang kasal. Hindi lang through legal separation. So mas magandang maaral kung papaano ito. Dahil tandaan po natin, kahit po ang simbahan naman po ay nag-aalaw
ng annulment. Kaya may tinatawag tayong church annulment dahil ang simbahan, kahit po ang simbahang Katoliko, ay naniniwala na may mga pagkakataon na ang dalawang mag-asawa, kung hindi na po talaga kakayaning magsama, ay dapat na pong paghiwalayin. Kaya po may tinatawag tayong mga church annulment. So, tingnan po natin at kung ano po ang muli, kung ano ang magiging maganda para sa taong bayan. Pero mas maganda po sana, at yun din po ang nais ng Pangulo, na mas paigtingin natin ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Mas palawigin natin na mas marisulba ng bawat mag-asawa ang kanilang problema para maayos ang kanilang pamilya. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa kanilang mga anak. So, may chance po ba na suportahan niya ito ngayong 20th Congress? Depende po. Muli, kapag ka po maganda yung provisions at makikita rin po natin na ang bawat simbahan ay umaayo na ito ay dapat at nararapat, maaari po itong bigyan ng magandang tugon ng Pangulo. Clazel Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. 20 pesos a kilo of rice is now available to more areas. However po, farmers worry that it could affect traders' buying price of palay at i-justify po ng mga traders yung pamamarat. How will the government respond to this at warning po sa mga traders na magta-take advantage sa mga magsasaka? Salamat po. Opo. Yan po ang ginagawa yatang dahilan para ng mga traders para bumili ng mas mura na palay mula sa mga farmers. Yan po ay walang katotohanan ayon sa DA dahil mas bumibili sila ng marami at nagbebenta sila, bumibili sila ng mas marami na palay na hindi makakaapekto sa presyo pagbili ng NFA sa mga farmers. So, ang panawagan po ng gobyerno at ng pamahalaan, ang mga farmers na nakakaranas ng ganitong klaseng pagtrato ng mga traders at gusto nilang murang bilhin ang mga palay dahil ginagamit nilang excuse itong 20 pesos na programa ng Pangulo. Sabihin lamang po sa amin, sa DA, sa DILG, sa DOJ, at kami po ang magdidemanda sa mga traders na umaabuso. Muli, sa mga farmers natin, sa mga magsasaka natin, huwag po kayo matakot. Basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idemanda. Maaari po kasi ito maging kaso na economic sabotage. Kaya wag po kayong atubili na magsumbong sa amin. Finally, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. USEC, base sa inilabas na country classifications ng World Bank, nananatili ang Pilipinas sa kategoryang lower middle income. Ito'y sa kapila ng target na maging upper middle income ang Pilipinas ngayong taong ito. What does the palace have to say about this at ano kaya ang naging pagkukulang at bakit ganito naging resulta? Okay, inaamin po natin sa ngayon ay hindi pa po natin natutulay ang papunta sa upper middle income status. Pero maganda naman po ang nagiging progreso ng ekonomiya dahil sa gumagandang gross national income per capita simula 2024. Pero muli, pag-iibayuhin pa rin po ng pamahalaan para po kung ano man ang ating ninanais ng Pangulo para po sa ating ekonomiya at para sa taong bayan, pipilitin po natin itong maabot. Kahit po siguro mayroon pang mga kondisyon globally sa mga nangyayari ngayon, dodoblehin pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan para po mas maabot natin ang ninanais na maitawid natin ito sa pagiging upper middle income status. Meron po bang gagawing tweaks ang gobyerno sa mga plans and programs to prop up the economy? And is the Marcos administration still confident that we can realistically achieve this goal within its term? Yes. Lagi pong positibo ang Pangulo, pati ang economic team, pati ang buong administrasyon. So, kakayanin natin yan. Yung tweaks po, if any, what can you tell us about what the government aims to do to achieve this? Kakusapin po natin, in particular, economic team, para po mabigay natin sa inyo ang detalye patungkol dyan. Sorry ma'am, idadagdag ko lang, related naman doon sa tanong ni Pia, tungkol sa pagsususpindi ng klase. Sa isang banda, of course, nais po ng mga lokal na pamahalaan na maging ligtas sa mga mag-aaral.
Pero sa kabilang banda, meron ho tayong education crisis. And sometimes you get concerns na bakit maya naman walang pasok, konting ulan, walang pasok, mainit, walang pasok. One day out of school is one day less of learning. So paano ho kaya dapat balansehin ang pagsususpindi ng klase? Okay, siguro pag-uusapan ito dahil minsan ang klima, ang typhoon ay hindi natin talaga ito na pre-predict basta-basta. Siguro dapat makausap din natin ang DepEd kung if ever magkakaroon ng no classes, magkaroon din muli ng online classes on that particular day. Maganda pong magiging suggestion yun. Salamat. That was the final question. Thank you, MPC. Yusek Claire. Mga ongoing road projects sa Mindanao, ininspeksyon ng Department of Finance. Siniguro ng Department of Finance na maayos na nagagamit ang pondo ng taumbayan sa mga makabuluhang proyekto. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na kada piso mula sa kaban ng bayan ay mapupunta sa mga infrastructure projects na may malaking impact sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Dagdag pa agad itong mapakinabangan ng karamihan. Binisita ng DOF kasama ang DPWH at ADB ang RT Lim Siocon Road na bumabagta sa Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Norte. Tinaguriang Economic Growth Corridor ang nasabing proyekto dahil inaasahang mapapabilis nito ang economic development sa dalawang probinsya at buong Mindanao. Nasa 24.6 kilometers ang kabuuang haba ng ginagawang kalsada kabilang ang 6 na bagong tulay. Sa ngayon ay nasa 95% completion na ito at inaasahan namang mabubuksan na sa publiko sa darating na Setyembre. Mabilis na daloy ng mga produkto, pasahero at serbisyo publiko ang maaasahan ng mga mamamayan sa pagtatapos ng proyekto. Patunay lamang ito ng pagtupad ng administrasyon sa pagpapaunlad ng bayan, walang rehiyon ang maiiwan.